mayroon tayong tinatawag sa psychology na the just world phenomenon. So ano nga ba ito? Ito ay cognitive bias. Ayan, I think na paliwanag ko na dati sa mga previous live streams natin na itong cognitive bias, itong bias ay isa itong mali or maling pag-iisip or isang pag-iisip na posibleng magre-resulta doon sa maling desisyon or judgment ng isang tao. And yet, dito sa definition ng the just world phenomenon, cognitive bias. So, ayan na, nilinaw dito cognitive bias that the world is inherently fair and that people get what they deserve. Okay? So, base dito sa definition, mga ka-learners, ibig sabihin nito, tayo, mga tao, nag-iisip, inoobserbahan natin yung ibang tao, kung tinitignan natin kung ano yung nararanasan nila ngayon na sitwasyon, saang sitwasyon sila ngayon, iniisip natin na kung ano yung nakukuha nila, na experience nila ngayon, naranasan na financially, physically, or kahit ano pa, they get what they deserve. So yan yung iniisip natin. Okay? So mukhang familiar yung definition. So yung iba nito, familiar ito sa ibang term na victim blaming. Okay? So I think tayong lahat hindi natin gusto yung victim blaming. Okay? The same thing din ito. Ganito talaga ang the just or itong the just world phenomenon. Ganito talaga yung victim blaming. So yun na nga, ipapaliwanag natin. Halimbawa, may na-hold up dyan kasi dumaan sa madilim na lugar. So most likely, meron talagang mga tao na nag-iisip na the just world phenomenon. Kung ano naranasan niya, deserve niya yan. Parang ganyan. Worse nga, meron talagang mga tao, lalo halimbawa ng mga panggagahasa, mga kaso ng panggagahasa, biniblame yung biktima. Okay? So dito, mga ka-learners, anong natin, naipapakita ba ito ng iilang mga congressman? So ito, puntahan natin dito si Congressman Percy Sindanya. Uy, may new subscriber ko. Maraming salamat kay Lina Maladil. New subscriber na siya. Maraming salamat po, ma'am. Okay, so paki-thumbs up po kung may natutunan kayo dito or nagustuhan niyo itong video natin. Okay, so ayan, lagyan natin ng sounds. Tapos bilisan lang, ayan. At ngayon na po, pagpasok natin dito sa hall, nakita ko po yung matatapang nating mga citizens na nag-file ng unang impeachment complaint noong 19th Congress. May I request them to please rise? Sila po yung representation ng One More Chance kasi po naudlot yung impeachment complaint na yon at ito yung One More Chance nila para mapanagot ang Vice Presidente ng abuso sa kapangyarihan at nagnakaw sa kaban ng bayan. Salamat. Ayan mga ka-learners, tingnan nyo mga terms na ginamit dito ni Congressman Percy Sindanya. Nag-abuso sa kapangyarihan, nagnakaw sa kaban ng bayan. Ayan, tingnan, ito mga importante ito. Kasi kung titignan natin, ano nga ba ang purpose ng impeachment hearing nito, di ba, probable cause? Ilang beses na lang sinasabi na ang hearing na ito ay hindi naman pag-identify ng guilt nung isang tao, halimbawa kay Vice President Sara Duterte, pero dito pa lang kay Congressman Percy Sindanya. And sa pagkakaalam din natin, ay manong tawag nito? Member ito ng Committee on Justice. Okay, committee siya ng member siya ng Committee on Justice, boboto siya, pwede siyang magtanong. And dito pa lang, the probable cause na hinahanap sa isipan na niya, ayan na, may conclusion na siya. Pero hindi yan yung focus natin. Tingnan niya, tandaan niyo itong mga sinabi niya na si VP Sara daw nagnakaw ng kaban ng bayan.
At iba pa. Meron pa dito mga Gusto ka-learners. kong bigyan din, Madam Chair, yung desperadong attempt ni VP Sara at ng kanyang asawa Desperadong attempt na desperado intimidate daw tayo sila. dito sa Committee on Justice at ang mga miyembro nito. Tulad po na nabanggit ninyo nito nakaraang Lunes, nagpunta po sila sa City Prosecutor's Office, ang mga abogado ni Attorney Manasseh Carpio para po ireklamo at magsampa ng kaso sa mga miyembro ng Committee on Justice. Kaya lang po, parang may favoritism si Attorney Manasseh Carpio dahil ilan lang po Oh, may favoritism daw sila. Yan, na tingnan mga ninyo. binanggit niya sa kanyang kaso. At hayaan niyo pong bigyan ko ng shout-out ang mga classmate ko sa kasong ito. COJ Chairperson, Representative Jervil Luistro, Representative Leila de Lima, at Representative Chel Jokno. Ang masasabi lang po natin dyan, manalamin po sila para makita nila kung sino talaga ang totoong nagkasala sa batas, lumabag sa batas, at nagkasala sa sambayan ng Pilipino. Oh, nagkasala sa batas, lumabag sa batas, at nagkasala sa sambayan ng Pilipino. Ngayon, tingnan ninyo, bakit natin pinapoint out ito mga ka-learners? Kasi sa mga statements dito, si Congressman Percy Sindanya nagtuturo, itong mga sinasabi niya, tinuturo niya doon kay VP Sara at sa kanyang husband. And I think hindi lang, kung papapatuloy natin ito, marami pa itong sinabi dito. Okay? And yun na nga, hindi lang si Percy Sindanya ang may mga sinasabing katulad yan ito. And I think ilang beses na nating naririnig si Terry Ridon, si Congressman Luistro, na again, sinasabi na duwag, takot. Again, marami na sila. Pero again, titingnan pa natin kung ano pa mga sinasabi dito. Ang 630 covered transactions na nagkakahalaga ng 6.77 billion in total ay nilibag agad ang kanilang karapatan. Hindi rin dahil may 33 suspicious transactions sila na posibleng kaugnayan ng unlawful activities gaya ng money laundering at droga, ay dapat bigyan sila agad ng proteksyon ng korte. At lalong hindi dahil humigit kumulang 2.87 billion ang maaring sila po ay tumanggap na ayon sa ating pong Bank Secrecy Law ay maaari pa rin nariyaan dahil nga po ang nakita lamang natin ay yung inflow at outflow at yung ating pong sinubtract. Yan ang mga ka-learners. Sige, putulo na lang natin ha. Pero ayan, nandyan yung mga points na nakuha natin. Kasi mamaya, kasi may related itong the just world phenomenon na theory ni Sigmund Freud. I think kilala nating lahat kung sino si Sigmund Freud. Favorito ito si Sigmund Freud ng mga psychology students. Gustong-gusto talaga nila itong si Sigmund Freud. Ngayon, gagamit tayo sa isang konsepto na inintroduce ni Sigmund Freud na defense mechanism. Explain natin mamaya kung ano itong mga pinapakita ni Percy Sindanya. Pero ito munang the just world phenomenon na ipapaliwanag natin. Oy, may nag-comment na pala dito. Magandang gabi dito kay Bulkhair Sarip. Okay. Good evening. The mouth is just a market stall and the mouth is like Christ in the cockpit. Its mouth is ang lalim nito. Hindi ko naintindihan. Ma'am Amalia Rigoroso. Magandang gabi sa iyo na lang, ma'am ha. Hindi ko, medyo malalim. Kailangan kong pag-reflect ng ano. Pero ito, again, the just world phenomenon. Anong ginagawa nila dito kay VP Sara? Kung again, pinopoint out natin na sinasabi may mga pinangalan, may mga judgment ng binanggit si Percy Sindanya at ang ibang mga congressman na nagnakaw si VP Sara, nagkasala sa taong bayan, mayroong mga ganitong pera na hindi pinaliwanag. Again, sinasabi na niya ano pa yung mga binanggit kanina. Hindi na natin ma-recall lahat. Pero again, binanggit na niya. Anong ibig sabihin dito? Dito mga ka-learners, pinapakita ni Sindanya na sinisiraan na niya si Vice President Sara Duterte regardless kung napatunayan dyan sa hearing or wala. Again, meron na siyang judgment sa isipan niya. And ina-announce niya ito in public during sa hearing para i-capture ng mainstream media. Okay? At kasi alam niya din na mayroong mga taong mga nanonood at mga nakikinig. So sinisiraan niya. Saan dito pumapasok ang the just world phenomenon? Okay? Pumapasok dito mga ka-learners kasi nga in the first place hindi sila sinipot at hindi dumalo si Vice President Sara Duterte. So nasa isipan nila na meron na silang karapatan na sirain yung pangalan ni VP Sara in public kasi nga dahil hindi sa pagdalo ni Vice President Sara Duterte. Okay? Pero kung titingnan natin, alam din naman nila in the first place kung bakit hindi nagatin si VP Sara
ipinaliwanag na bakit hindi siya mag-a-attend at hindi siya mag-explain dyan. Mga learners, yet pinipilit pa rin nila, hinahanap, kung wala, binabanatan, kasi nga nasa isipan ng mga tao na deserve ni VP Sara na siraan siya in public kasi in the first place, hindi siya dumalo.